So magandang araw sa lahat. Panibagong episode na naman. Meron tayong gagawin isang CR152 na iniwan lang ng client kasi meron pa siyang aasikasuhin. So naka inverted fork scrambler setup. Ang gagawin natin is magkakabit tayo nung NIBI 28mm. So kung nakikita ninyo, naka bullet pipe siya. So isa sa mga problema nito is nagba-backfire. So yung diesel pop o yung kada minor mo sa silinyador, nagba-backfire yung tambutso. So isa yun sa aayusin natin. Tapos ikakabit natin yung 28mm na NIBI dito. Papalitan din natin ang spark plug kasi ayan, stock pa yung spark plug. So kakabitan na rin natin. Ayan, so puti na siya. Iniba nila yung color. Naka tabas ng upuan. Naka tire hugger. So tapos na namin tong pinalitan ng sprocket. Ayun yung sprocket. 40 stock. Tapos ito naka 42 na. So ipapakita natin yung mga gagamitin natin. So meron na tayong gasket all para sa pag-delete ng EGR. 25 cents. Mga gagamitin natin sa pagtotoo, mga jettings, nozzle, atomizer. So yung mga accessories nito, carburetor, 28mm na NIBI, bagong spark plug, ganun pa rin, hela. So sit back and relax lang kayo. Tuturo natin lahat ng mga gagawin kasi ang setup nito is dapat yung NIBI nakakabit sa stock na airbox. So parang stock pa rin siya tingnan. So dito natin yun ituturo sa episode na to. So standard pa to lahat, meron pang rubber dito. So lahat ng gagawin natin, yung mga tinuro natin sa channel. So enjoy nyo lang yung panonood. Sisimulan ko na lang dito. Saka nga pala, bago ko makalimutan, paparinig natin sa inyo yung under nya. So yan, batang bata pa yung Odo, 2,000 kilometers pa lang natakbo. So pagdating dito, ganito na yung under nya, ganito na yung setup. So pakinggan natin. So kung naririnig ninyo masyadong mataas yung idle, siguro nagka-problema sila sa sa minor nya kasi stock pa to lahat. So hindi pa nagalaw yung jet, tapos naka bullet pipe. So ang nangyayari, parating nagba-backfire. So i-try natin. Ayun, so meron siyang diesel pop na lumalabas. So yan ang gagawa natin ng solusyon. Gagawa natin yan ng solusyon, na-apply natin yung mga tinuro natin sa channel. So natanggal ko na yung carburetor tsaka manifold. So nakadikit yung gasket ng manifold, di ko na tinanggal. Babalik na lang natin mamaya. Ayan, okay na, natanggal ko na rin yung rubber dito sa opening. So okay na yung airflow dito. Tapos ang next natin gagawin is tutunuhin natin yung carburetor. So binuksan ko yung NIBI. Ito yung itsura sa loob. So may ginagawa ang tropa natin. Nilagyan namin ng washer kasi modified swing arm to, hindi to stock. So ang nangyari, na i-stress yung swing arm kasi walang additional na spacer sa loob.
Bali ang ginamit lang na nag-modify is yung stock na mga spacer, tsaka hindi siya enough. So bali na ganito yung nangyayari. So kung ganito yung swing arm, since walang spacer dito sa loob, ang nangyayari pag pinipihit namin yung yung mga lock na nut, gumaganyan yung swing arm. So bumabaluktot siya. Nai-stress kasi walang spacer sa loob. So may epekto din 'yan sa pwedeng ma-bend yung swing arm since hindi to solid. So meron tong space sa loob. So kung pwede, lagyan talaga natin ng spacer para hindi ma-stress yung swing arm. Lalong na sa ganitong build, scrambler, baka gamitin nila bigla sa off-road. Paduol ragud tong kuan yan, stock nga kuan. Walinar na dara ba. So ito yung stock 40 teeth. 40428. So pinalitan natin ng 42 since malalaki yung gulong. Ayan. So 120 130 yung sukat ng gulong. Speedtech. Hanapin natin yung size kung hindi tayo nagkakamali. Ayan, 130/80. Tapos yung sa harap is 120. So malaki yung gulong niya, kaya nag-upgrade siya. So ang next is i-reject natin to. So ganito yung itsura ng Navy carb sa loob. Ito yung floater niya, matibay na plastic. So naka-cover yung pilot jet. So hindi mo matatanggal yung pilot jet kung hindi mo to tatanggalin. So natatanggal to. Pwede na tong hindi ibalik. Ayan. So ganito na siya. Tutunahin natin to na babagay siya sa naka airbox. So ang itsura niya, ito yung airbox. Need natin tong ikabit ganyan. So ipapakita natin kung anong mga gagawin since hindi ito napapasok kaagad-agad. Tapos tatanggalin din natin yung foam sa airbox para yung manipis na lang yung iiwan natin para mas maganda yung airflow. Tapos about sa manifold, meron tayong gagawin dito na modifications para masulit niya yung Navy 28mm. So meron akong ipapakita. So stock manifold to. Pag kinabit natin dito, kung nakikita nyo yung butas, hindi siya pantay. Ayan. So hintayin natin ma-focus. So nawala yung focus niya. So kung ide-diretso nyo ito kabit, ang mangyayari hindi siya naka-port match. So kung mapapansin niyo, itong sa ibabang part lang yung naka-port match. Yung sa itaas merong konting space na hindi naka-match. So ang ginagawa namin ngayon, binoblower namin yung stock manifold para mabinat namin yung goma, kasi goma lang siya. So para mapasok at ma-adjust siya ng onti, mapasok yung 28mm na velocity. Yan lang ang dapat gawin. Tapos about naman dun sa pinakita ko kanina sa manifold, ang need na modification natin is ipo-port match natin siya. So ang gagawin, 28mm yung butas dito sa stock. Ang gagawin mo lang, magpa-plus ka ng 1mm or 1.5mm kasi yung inner diameter ng ayan siya, 29
29 mm yung inner diameter. So ang dapat mong gawin, at least lagyan mo ng 0.5 na difference. So wag mo gawing sakto. Pwede naman sakto, pero mas maganda talaga yung merong konting difference para masalo niya ng maayos yung hangin na papasok. So konti na lang kulang nito gamit yung pang port. So tatapusin na lang natin. So ito na yung end result ng pagkakabit namin ng Navy 28mm. So sabay ng pagkabit namin, nagpalit din kami ng tensioner. So ang ginamit namin na tensioner is XRM 125, gaya ng mga nasa yung mga tinuturo sa page. Tapos sa pagkabit ng Navy, nilagyan din namin ng insulator dito na yung parang papel. Yung libre lang din, kasama ng Navy na carb. Kumuha lang kami ng isa. Pagkatapos, ang pinaka-common na issue sa Navy 28mm is yung sa pag-throttle. So yung iba, hindi nila nakukuha yung tamang tono at nahihirapan sila. So bago ko kayo turuan, so yung pinakita namin na paggamit ng heat gun dito. So ito na yung resulta, pasok na siya, no need na siya lagyan ng lock. So dapat nyo lang gawin, make sure na yung angle ng airbox ito is straight at hindi baliko. Kasi pag once na baliko to, nagbe-bend yung goma dun sa bandang likod. So may tendency na ma-block ng goma yung daanan ng hangin papuntang pilot jet. So mahihirapan siyang umandar. Tapos dun naman sa throttle response na hindi agad kumakagat yung sa pag-throttle, ang gagawin nyo lang na adjustment, yung needle, so sample siya, tatanggalin nyo lang to, tanggalin nyo yan, tapos ilagay nyo yung needle clip sa number 5 papuntang baba. So sa last na kanal ng needle clip, sa pinakababa mismo, doon nyo iset yung needle clip para hindi siya mahirapan o parang lunod yung andar niya pag open ng throttle. Kasi dahilan yun sa needle design ng Navy. Touring type kasi ito o matipid sa gas. So kasama na doon yung epekto niya na kailangan yung i-advance yung needle clip para mahabol niya yung supply ng hangin na kayang ibigay ng karburador. So ano pa ba? Yung sa pagtotono, so ang jet na gamit namin dito, wala tayong binago. Stock pa rin, 40, 112. 112 kasi naka-airbox tayo. So hindi na tayo nag-adjust. So walang binago. So pag bili nyo ng Navy 28, kung ganitong setup yung gagawin nyo, rekta salpak na lang, walang papalitan na jettings. Tapos sa pagtotono, yung ikot dito, naka-base yan sa pwede nyo siyang paandarin kaagad na walang adjustment. Pero yung technique, ganito lang. I-set nyo itong idle sa pinakamataas na minor, like hindi sa pinakamataas pero sa mataas na minor, like 5,000 RPM. Tapos pag mataas na yung idle, pihitin nyo to. So sa na-remember ko, nasa mga 5 turns to ngayon, pero re-review natin. Kuha muna ako ng flat screw. Check natin kasi tapos ko na tong tinono kanina. So ibabalik muna natin siya sa close position
So nasa mga almost 7. So ito yung close position niya. Babalik natin siya sa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 turns. So kung si 360 yung pagbabasihan natin, nasa 3 full turns to. Pagkatapos itong minor as is muna, try natin siya i-on. Yan, so one click lang siya, no need siya i-throttle. Automatic siya mag-on. Tapos pakinggan natin yung minor niya, kung hindi ba sobrang hina o sobrang mabilis. Then check natin yung throttle response. So yan yung throttle response niya. Nasa number 5 yung needle clip. So maganda yung minor niya, diretso baba, balik agad sa tamang minor. So ang malimit na nagpagkakamali na mga ginagawa ng sa pagtutono, na-advance nila tong idle kasi hindi nila kayang mahanap yung tamang tono dito sa air. Kaya dito sila bumabawi. Gaya ng ganito. Kung i-close position natin to, hihina yung idle. Ayan. So ang nagda-drive ng makina natin is yung idle screw, hindi yung pilot screw. So ang kailangan natin gawin, dapat makuha natin yung opening ng pilot screw para ma-drive niya yung makina. Ano bang epekto pag idle screw yung nagmamaneho ng natin, makina sa carburetor? Malakas sagas ang epekto nito. So dapat tama lang yung ikot sa idle. Pagkatapos yung technique dito sa yung technique dito sa air screw, hahanapin natin yung pinaka mabilis niya na andar habang naka idle yung motor. So kada pihit natin dito, i-observe natin yung changes na mangyayari sa andar ng makina, kung saan yung pinakamataas o pinakamabilis na minor na dito lang tayo nag-a-adjust, doon tayo mag-stop o doon tayo mag-stay. Tapos ibalik natin sa tamang ikot dito yung idle screw, para ang nagmamaneho ng makina natin pilot, hindi yung idle screw. So gagawin natin yung ngayon ulit. So since mataas yung idle, hahanapin natin yung andar ng pilot, kung saan siya pinaka mabilis at pinaka stable. Ayan, pinasobra natin. So pag sobra, wala nang nangyayaring changes. So ibabalik natin siya. Pagkatapos, kung saan yung pinakamagandang andar niya o pinaka stable, doon tayo magstay. So bilangin muna natin closing position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 and a half. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagay muna natin sa 6. Tapos compare natin. So kung napapansin nyo, kaya pa nating ipihit sa closing position yung idle screw, kasi kaya pa ng pilot na i-drive yung makina. So ito yung technique para mas matipid sa gasolina. Hayaan nyo yung pilot na magmaneho ng makina, hindi yung idle screw.
Alalay lang dapat tong idle screw. So ito yung nakaganda sa 40 na pilot jet. Kahit matanggal na yung pilot jet niya, kaya niyang i-drive ng maayos yung makina. So tama lang yung pilot jet ng carb na to sa makina natin. Kasi kaunting pihit lang sa idle screw, stable na siya. Tapos try natin i-on. No need siyang i-throttle. Tapos ay yung throttle response niya maganda. Tapos kusang bumabalik sa tamang idle yung makina natin. So hindi siya overfeed. Ayan. So kulang siya unti. Diyan na natin siya alalayan. Yan, meron pa siyang kulang unti. Doon ka na mag-a-adjust ng idle. Tapos papakinggan mo, throttle ka unti. Papakinggan mo yung pagbalik niya sa minor. Doon mo malalaman kung tama lang ba yung idle o sobra. So okay na to. Babalikan na lang namin kayo mamaya. So ang owner ng motor na to ay si Ma'am Dian. Ayan, so galing pa siya ng malayo. So pagkatapos ito, uuwi na siya. So ikakabit na lang namin yung side cover. So last na lang sa pag-adjust ng minor. Para makuha nyo yung magandang minor, ang gagawin nyo lang na technique, isiset nyo to sa mataas na minor. Yan. Tapos ibabalik nyo paunti-unti. Tapos hahanapin nyo yung stable na minor. So ano ba ang kaibahan kung galing tayo sa mahinang minor tapos i-adjust natin pataas? So ang mangyayari, may tendency na yung spring dito, yan, yung spring ng karburador ay medyo loosen na or masyado namang mahigpit. So mas magandang gawin is yung adjustan nyo ng mataas na minor tapos ibaba nyo yung pihit para mas accurate yung adjustment na gagawin ninyo. Kesa dun sa mahina tapos dagdagan, dun tayo sa mataas tapos bababa kasi mas accurate yun. Lesser chances yun na magkamali. So ayan, okay na yung minor nya. So stay na tayo dito. Tapos i-check nyo lang sa pag-throttle ng unti. Tapos yung pagbalik ng minor, i-check nyo yung ano nya, stability. Ayan, kung babalik siya kaagad sa normal nya na minor, meaning walang problema, hindi overfeed, walang kulang. Ayan, so parang stock lang yung carb. So okay na to.